Okay, good morning everyone. Good morning learners. And good morning sa all of you. So, hindi ko marinig yung iba. So, pakalakasan po natin dahil ayoko po ng mahinang boses. So, good morning learners. Okay, and very good. So, let me introduce myself. So, my name is John Denver D. Tawi. That is my full name. But you can call me Sir Denver or Sir Denver or Main Denver, or it's up to you kung anong gusto mong itawag sa akin. But before we start, dahil nakikita ko sa mga gilid-gilid or sa mga underneath nyo is talagang may mga kalat-kalat, you can check your underneath and then get your own kalat. Okay? So, ayan. So, dahil ayan, nagbibigay na ako ng mga classroom rules ko. What are my classroom rules? So, my classroom rules is you can respect. Respect your seatmate and then you can respect me. So, respetuhin mo ako kapag po ako ay nagsasalita sa harap, huwag po tayong magsasalita din. Kasi kung gusto niyo pong magsalita, pumunta po kayo sa harap, dito po kayo magsalita at palit po tayo. Ako po ang uupo at ikaw po ang tatayo. And then second is raise your hand. Kapag may mga katanungan ka or if you have question, recommendation, or iba pang mga gusto mong itanong mo para at least malaman ng iba din or ma-share mo din kung ano yung mga nalalaman mo. Okay, and then third is yung follow direction. So, since i-discuss natin yung i-report ko ngayong araw ito kung ano yung mga i-discuss ko, so you can follow direction kung ano yung mga itatopic ko today. Okay? Did you get my point? So, echandas. Okay, so ayan. So, dahil dyan, dahil nabay ko ng classroom rules ko, so let's pray. So let's pray. So I'll be giving to you or to all of you my gospel. So what is my gospel? So gospel is my John 3 verse 16. So let's pray everyone. So for God so loves the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, love eternal. So John 3 verse 16, you can note to your own notebook or your kahit mga simple lang mga pieces ng paper nyo, lagay nyo yung John 3 verse 16. So magandang gospel siya. Okay, okay, since this is my first day, I just want to know who is your secretary in this classroom or your kalihim. Okay? Okay, secretary, can I check sino yung mga absent today or sino yung mga present today? And then, can you inform me later kung sino yung mga present or absent? Okay, thank you so much. Last week, yeah? So, I think some of you are still listening. Presenter, which is Ma'am Suldibilia or Ma'am Ira. So, she discussed about the type of clothing. So, anyone, can you give 3 examples of 3 types of clothing? Okay. Yeah, very good. So, ayun nabanggit po ni John Brent, yun nga daw po nasabi niya is yung ethnic clothing or yung cultural clothing and business, casual uniforms, and evening wear and designs labels. So, those are examples that is the types of clothing. So, and she discussed already from Miss Ira Soldevilla. So ngayon, okay, so what I mentioned earlier, Ma'am Soldevilla or Miss Ira is already discussed about the type of clothing. And then some of you or Mr. John Brent is already answered my question, and he answered my question regarding about the type of clothing. So for today, I'll be announce to all of you what is my objective regarding on my topic. So today, my objective is identify and dress according to body figure and characteristic of your enhanced facial
features. So, ito yung facial natin, di ba? So, yung face. So, from the word facial, face, di ba? And then, ito yung body figure natin. Okay? So, second is apply knowledge of body figure and then facial shape to develop your personal style that you make comfortable. Okay? So, that is my objectives. So, today, do you have any idea kung ano yung di-discuss natin today? Okay, anyone? Yes, perfect. So, my topic, it's all about the face shape and body figure in clothing. So, kayo ba? Syempre, lahat naman tayo is iba't ibang klase ng figure, di ba? So today, I'll be giving the introduction of clothing can enhance your best feature and create balances. So ayun nga, nabanggit ko kanina, tayo ay may mga iba't ibang body figure. So ano nga ba yung mga body figure natin? So we have the four main body shape. So meron tayong rectangle body shape or body figure. And second is hourglass. So yung sa hourglass natin, meron tayong bust and hips. Okay? And then the triangle pear body figure. And then the fourth is the inverted triangle. So, ayun, the topic ko ngayong araw na ito is all about the four main body shape. So, ayun, nabanggit ko nga kanina, the introduction of the topic regarding on my body figure or the face shape. So, in short, my topic is all about the body figure and face shape in clothing. So, why do we need or malaman natin kung ano nga ba yung body figure natin or yung face shape na dapat nating susuot na damit, 'di ba? So, at naman tayo is gustong magsuot ng damit na talagang tugma sa ating body figure or dun sa ating face shape. So, I mentioned earlier regarding to my topic, the more main body shape. So, this the first of the body figure is the rectangle figure. So, what is body figure? So, ayun nga, pag sinabing body figure, meron daw po siyang same na sukat sa balikat, sa baywang at sa balakang, 'di ba? So ano nga po ba yung mga example na pwede nating isuot or sa mga kababaihan commonly sa mga kababaihan kapag sa rectangle figure? So ayun yung crop top, 'di ba? So mostly kung makikita niyo yung crop top, 'di ba? Talagang same sa bust natin dito, 'di ba? Kung papansinin niyo yung sukat or yung body figure kapag ang ating baywang at ang ating balakang at ang ating balikat, kapag sinuot yung crop top is talagang maganda siya tignan. And then talagang sa ating body figure. And then second is the hourglass or hourglass, or pag sinabing hourglass, meron daw po siyang bust and hips are equal size. So meaning ito yung may malaking dibdib and find your curves, 'di ba? So kapag yun sa body hour natin is sa hourglass body figure natin, commonly kapag nagsusuot tayo ng mga is yung mga fitted tops, 'di ba? So kung papansin niyo din yung mga other girls, kapag nagsuot ng fitted tops tapos yung bust nila is or yung kanilang dibdib is malaki, kapag magkasuot sila ng mga fitted tops, talagang maganda siya tignan. Okay? So, ayun, nabanggit ko kanina yung rectangle figure and then yung hourglass figure. So, ito naman yung third natin sa ating main body figure shapes is, so third is the triangle pear body figure. So, it is the hips and thighs are wider than bust in shoulder. Or meaning, ito daw ay may malaking balakang at hita kaysa sa balikat at dibdib. Diba? So ano nga po ba yung mga rekomendasyon
or ano yung mga dress na pwede nating isuot, mga anak, is yung dapat mas attention yung pinakataas or yung ating dark colored bottoms, di ba? So kung napapansin nyo kanina, sa nabanggit ko ng mga una, yung sa rectangle body figure, and then dun sa hourglass body figure natin, and then last is yung the third is the triangle pure body figure. Meron silang iba't ibang talagang body figure na kung ano yung mga dapat nating isusuot na damit, di ba? And kung ano nga ba mas nababagay dun sa body figure natin kapag magkusot daw tayo ng damit. And then yung last is yung inverted naman. Inverted triangle body figure. So meaning the shoulder and bust are wider than the hips. So ito daw yung may mas malaking balikat at dibdib kaysa sa malaking sa balakang. Okay. So, paano nga ba mag-dress kapag inverted triangle body figure? So, papakita ko sa pictures din kung ano nga bang ibig sabihin nung o kung ano bang itsura nung inverted triangle body figure. So, ito. So, paano nga ba mag-dress daw is dapat magdadagdag tayo ng volume sa lower half para sa balanse ng ating body figure. Okay? So, Chandes? Okay, thank you so much. So next naman is, ang ating topic is yung body shape. Okay, kung nakaka-follow nga po bang lahat, ano nga po ba ulit ang more main body figure or body shape na commonly ng ating katawan? First is yung rectangle body figure. And then second is the hourglass body figure. And next is the triangle pure body figure, and then last is the inverted triangle body figure. Dito, nalalaman natin kung ano nga po ba yung body figure natin, kung ano nga po ba yung tugma na dapat po nating isusuot na dress para po maganda po tignan tayo, 'di ba? Okay, so next topic is face shape. So kung kanina sa body figure tayo, kung ano nga po ba yung body figure na nababagay po or tumutugba sa dress sa ating pangangatawan. Next naman is face shape. So what is face shape? So face shape, it is the overall contours of your face including your forehead, and then cheekbones and jawline. Tandaan po natin to. Jawline, cheekbones, and then forehead. So, I'll give the introduction of my topic regarding the face shape. First is understanding your face shape to help your choose clothing or accessories, 'di ba? So dito, malalaman natin kung ano nga po ba yung tama pong clothing or accessories na pwede po nating suotin. Nakadepende po siya sa ating muka. Okay. So babanggitin ko po mamaya kung ano nga po ba yung mga shape or ano nga po ba yung mga nababagay po na pwede po nating isuot regarding po sa ating muka. Okay, next is the goal to create balance and to enhance your confidence, di ba? Third is to present your most commonly face shape. Ito na yun. First is yung oval shape, round shape, oblong, heart, and then triangle shape. And then next is what is oval face shape? So pag sinabi nating oval face shape, it is a consider wall proportion with rounded jawline. So ayon, pag sinabi nating oval shape, ito yung mga may malaking baba, 'di ba? May malaking baba, and more on sa mga accessories or yung sa mga ginagamit nating damit, kung ano nga ba siya nababagay, kung saan nababagay yon is, first, yung gagamitin natin is yung V-necks. Yung V-necks, kung napapansin nyo sa mga pangkasal, is more on, mas lagpas siya dito sa V-necks natin, or neck. And then, kung ano nga po ba yung mga accessories na pwede po natin isuot sa oval shape, is yung mga sunglasses, 'di ba? Para mag-frame yung ating muka.
'Diba? Kapag ito nga, for example, ito, yung glasses. So, hindi naman ganun kahaba yung aking oval, yung aking oval shape o yung haba ng aking baba. Ayan, nagsuot ako ng aking sunglasses. Mas, nakita yung pinaka-frame ng aking muka. So, next naman is yung round face. So, dun naman sa round face, shape is yung full cheeks naman, that about as wide as it is long. So this ngayon naman so next is the oblong or rectangular face, and it is the longer than it is wide. So sa oblong, mas mahaba na hugis siya ng muka. So kapag mahaba daw po yung ating muka or hugis ng ating muka, you can use the high necklines. Yung pinakahaba ng ating high necklines. Dahil dito, dapat, kung napapansin nyo kayo sa B necklines, di ba pa ganun siya? B necklines. So ngayon naman, kung mahaba naman daw pong ating hugis ng muka, dapat po gagamit po tayo ng high necklines or yung mas lagpas po doon sa necklines. Okay? So, okay, next naman is the heart face shape. It is a wider forehead and cheekbones with narrower point to cloth. So dito, pag sa heart face shape naman, mas more on malawak na noo, and then yung ating cheekbones. So ano nga po ba yung nababagay na necklines then? First is yung B necklines then or yung mga scope necklines. And then, ayun, kapag sa mga meron naman pag sa mga heart face shape naman, maraming siya nababagay. Pwede rin tayong gumamit ng mga drop earring, and then iwasan po natin gumamit ng mga turtlenecks kapag tayo ay heart face shape. Okay? Okay. And then last is yung diamond face shape. Yung mga pa-diamond face shape, ito yung mga it is a narrow forehead, any jawlines with whole high cheekbones. So ayun. So sa diamond face shape, it's also na pwede rin tayong gumamit ng mga B necklines sa mga dress. Sa mga dress natin, mga B necklines or doon sa mga high neckline. Okay? So, ayun. Gusto ko lang ibigay yung mga nabanggit ko kanina dun sa mismong ating na topic sa face shape. Kung ano nga po ba yung mga dun sa mga face shape. First is yung oval shape or yung oval shape ng ating mukha. Next naman is yung square face shape, and then oblong or rectangular face shape, and then diamond face shape, and then the heart face shape. So dito, dun sa ating face shape, dito inaano rin natin kung ano nga po ba nababagay na face shape na pwede po natin gamiting dress or yung mga accessories sa ating mukha na para tumugma talaga siya. Okay? So, next naman is assessment. So, sa assessment natin, so I have 5 question lang naman, and I hope na masagot nyo lahat to. And ano naman na is talagang natapik ko kanina kung ano nga po ba yung mga differences o yung mga iba't ibang shape or yung iba't ibang body figure ng ating or ang ating katawan na pwede nating itugma sa ating pananamit or yung sa mga accessories. Okay. So good morning learners. So ngayon ay mag-assessment tayo. Okay, so for number 1, what is the main characteristic of an hourglass body figure? And alam ko naman naturo ko siya kanina. Second is which face shape is a characteristic by strong irregular jawline and forehead with equal width. Okay? So can you answer these two? So meron pa tayong next na sasagutan. So, magbibigay ako ng 2 minutes or 3 minutes para masagutan itong 1 and 2. Okay, bigyan natin siya ng tagka 2 minutes para masagutan nyo lahat to. Okay, and then, next, okay, we will continue. Okay, number 3, what clothing style would flatter a rectangle body figure? Okay, ay alam ko nabanggit ko rin kanina yan. And number 4 is which face shape benefits from V-necks
and scoop next. And I know naman ulit na nabanggit ko siya kanina kung ano yung mga kung ano nga po ba yung benefits ng from BNet. Okay, number 5, what is the best way to balance proportions for a triangle pear-shaped body figure? Okay? Okay, ang ating conclusion from the beginning, ayun nga po, nabanggit ko din yung sa body figure, na kung bakit nga po ba mahalaga na malaman po natin kung ano po yung body figure natin, dahil po, para po maging tugma po sa ating susuotin. And then, second po is yung ating face shape. So, face shape natin is mahalaga rin po na malaman po natin kung ano po ba yung figure o yung face shape natin para po malaman din po natin kung ano po ba yung tugma na as accessories or nababagay po sa atin or talagang maganda po siya tignan. Okay, assignment. So, determine your body figure, hourglass, rectangle, triangle, and face shape, and find 3 clothing items that you think would suit your body, figure, and face shape, and write a short paragraph and explaining why you should or why you choose each item, okay? And please submit your assignment next meeting. Okay, learners? Okay, learners, thank you so much. Okay, thank you, learners, and I hope na marami kayong tutunan sa akin. And mag-ingat kayo sa pag-uwi and class dismiss. Bye!